Nag-grocery nga ako dito sa Japan at talagang masakit sa bulsa. Pag-uwi ko talaga sa Pilipinas, itlog at tuyo muna ang ulam. Kaya naman naisipan kong gumawa ng bake sushi sa bahay ni ate. At sana masarap tong gawa ko kasi nandito ako sa Japan, no? Kaya naman, from D to D. At eto nga, pinang-grocery ko si ate ngayon. Nung una nga, nahiya siya kasi hindi siya sanay, no? Sa mga hindi nakakaalam, si ate talaga yung breadwinner sa pamilya namin noon. Kaya simula nung kumita ako, nilipat na sa akin. Pero para sa akin, na-enjoy ko talaga yung pagiging breadwinner. Yung kagandahan sa supermarket nila dito, smart na rin. Kumbaga sila na mag-scan ng item mo, pero hindi ka na sa kanila magbabayad. Opo, ikaw na rin magpapak ng mga groceries mo. Kaya kung tamad ka, hindi ka pwede dito. Mangiyak-ngiyak nga si ate kasi dito talaga siya sanay. Thankful din kasi ako sa kanya kasi pinatulog niya kami sa bahay niya. Eto na nga yung mga pinamili ko kasi gagawa tayo ng bake sushi. Halos 15 years na nga si ate dito pero never niya pa daw ginawa to. At least ako na yung first time na gagawa, no? Dati kumakain lang ako ng salmon sa Pilipinas, ngayon dito na sa Japan. Kaya nalulungkot ako kasi ilang araw na lang uuwi na ako ng Pilipinas. Alam niyo naman, kailangan natin magtrabaho. Kasi kung hindi, baka hindi na ako makapaglaro ng ganda-gandahan, no? Naglagay din pala ako ng salt and pepper para magkalasa naman yung salmon. Nag-air fryer na nga ako kasi tamad ako magluto. Hoy, bawal ang tamad. Kailangan nga maghintay ng 15 minutes bago siya maluto. At dahil wala akong pasensya sa paghihintay, umpisahan na natin to. Bumili rin pala ako ng maraming crab stick. Opo, kakaiba yung crab stick nila dito. Ginupit-gupit ko na nga siya para magmukha siyang durug-durug. Tapos sinabayan ko rin ng pipino. Mangga sana yung ilalagay namin kaso nakatatlong supermarket kami pero wala talaga. Pero dahil kami naman ang kakain, wala kayong karapatan magreklamo, no? Hoy, napakasungit mo. Naluto na nga yung salmon kaya sinama ko na sa crab stick. Medyo nakulangan nga ako sa salmon pero okay na yan. Sinabay ko na nga yung pipino at mais. Tapos nilagyan ko na rin ng cream cheese at mayo. Aminin nyo, itsura pa lang nakakatakam na. Naglagay na rin akong pepper, pati na rin salt. Kaya ngayon titimplahan na natin yung rice. Mahilig nga yung mga Japanese na malagkit yung rice nila dito. Naglagay din pala ako ng rice vinegar, asin, pati na rin brown sugar. Parang nangangasim yata ako sa ginagawa ko, no? Pasensya na kayo, baguhan talaga ako sa pagluluto. At least kapag hindi to masarap, yung pamilya ko lang magja-judge sa akin. Naglagay din ako ng nori flakes pero trip ko lang yan. At yung minekos-mekos natin kanina, nilagay ko na sa taas ng rice. Madali nga lang tong gawin kaya kahit kayo magagawa nyo yan. Nanginginig pa nga ako sa paglalagay ng mayonnaise, baka hindi ko ma-perfect. Sabi ko naman sa inyo, trust the process. At para mas lalo to sumarap, i-oven natin to. Minamadali na nga ako ni ate dito kasi gutom na daw siya. Kaya bago muna ako kakain, iinom muna ako nitong apple cider gummy. Ayoko kasing nafe-feel na bloated ako, lalo na puro ako pagkain dito sa Japan. Opo, parang kumain ka lang ng candy. Minsan gusto ko itong papakin pero 2 gummies per day lang siya. Nasusuport niya rin yung healthy digestion, pati yung metabolism. Kaya pati si Bunso at si ate, tinry na din nila. At least kahit anong kainin namin, hindi na kami magwa-worry. Sakto, luto na rin yung bake sushi natin. Isipin nyo dati, umaasa lang ako lagi sa luto ng nanay ko. Ngayon, kaya ko na talaga magluto. Kaya sa magiging future husband ko dyan, ready na akong pagsilbihan ka. Hoy, wag muna. At dahil dyan, tikman na natin yung first bite. Itadakimasu. Opo, walang halong biro. Masarap talaga siya. Parang pwede na tong ibenta sa restaurant. Hoy, ang OA! Sobrang dalang ko lang kumain ng rice kaya napakain ako dito. At kahit si Bunso at si ate, nagustuhan din nila. Nako, parang hahanap-hanapin nila to, no? Ayun lang.